Anong kalokohan ang ginagawa mo? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nakita mo akong nakaupo. Nagkunwari ka, pinagkaguluhan mo ako. Di ba? Wala ka nito. Tumahimik ka. Anong ginagawa mo? Ay, hindi ko sinasadya. Sorry. Tumahimik ka. Hindi mo ba alam na may kausap ako sa phone? Tarang pakituro sa iyong hipag. Nagsasalita ang biyenan. Sumigaw ka lang ng malakas, walang pakialam sa kahit ano. Oh, Ano ang gagawin mo? gawin tinuturuan kita sa ngalan ng iyong ina. Sa sampal na ito, binabalaan kita. Mula sa susunod, hindi ka na pinapayagang manggulo pa sa akin. Sa bahay na ito, kami ng aking ina ang may pinakamaraming autoridad. Alam niya kung paano gawin ito nang hindi pinapayagan na makipagtalo. Narinig mo na ba? Naiintindihan ko. Magaling umintindi. Ngayon maglinis ng mabilis. Pagkatapos ay pumasok ka at magluto para makakain na kami ni nanay. Bakit hindi ko mahanap? Natagpuan ito. Anong ginagawa mo? Naku, hinahanap ko lang mga gamit ko. Bakit nasa kwarto ko ang mga gamit mo? Aling kwarto ang sa iyo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa bahay na ito walang pag-aari. Kung gusto ko hahayaan kitang manatili. Kung hindi mo gusto sasabihin ko sa nanay ko na paalisin siya. Dapat mas alam mo. Kung magaling ka, sisigaw ka. Walang magandang maidudulot ang pagsigaw sa aking ina na magising. Anong gagawin ko? Muntik na siyang matuklasan sa kanya. Nandito ako. Kailan mo balak bayaran ito? Mahal, bigyan mo ako ng ilang araw. Natapos ko ang deal na ito. Babayaran ko lahat ng perang hiniram ko. Maniniwala ka ba sa akin? O maaari mong gamitin ang iyong daliri bilang isang mensahe? Kuya, pakiusap ko. Bigyan mo ako ng 3 araw, ibabalik ko talaga sa'yo. Pinagkakatiwalaan kita sa huling pagkakataon. Kung hindi ka magdadala ng pera sa loob ng 3 araw, huwag mo akong sisihin. Oo, alam ko. Nasaan ka? Naiwan ko dito? Pwede bang kinuha mo ang aking ginto, tama? O ano bang sinasabi mo? Ang isang freeloader na tulad mo, saan ka kukuha ng pera pambili ng ginto? Tinatanong ko kung kukunin mo ang aking ginto. Kailangan mo lang huminto. Wala akong nakita ni isa sa mga gintong kwintas niya. Huwag mo akong sisihin. Sabi ko hindi ko kukunin. Kaya paano mo malalaman na kwintas ito? Di ba yun lang ang sinabi mo? Wala siyang binanggit na anumang linya ng transmission. Sigurado ka bang tama ang nakuha ko? Gusto kong bayaran ka ng mabilis. Kuya, Tumahimik ka. Laging nagdudulot ng kaguluhan sa bahay. Hindi mo ba alam kung ano ang mga patakaran? Kasama? Bigay ka ba? Sabi ko sa iyo, tumahimik ka ba? Nanay. Kahit saktan ako ng nanay ko, kailangan kong sabihin. Tanong niya sa kanyang ina. Sinabihan ni nanay si Trang na ibalik sa akin ang kwintas. Aling Jane, nanay, paulit-ulit niyang sinasabi na ninakaw ko ang kwintas niya. Nagnakaw siya ng pera sa kanyang pamilya. so ngayon alam ko na pumasok ka sa bahay na ito. Paano ako magkakaroon ng pera para makabili ng ginto? Pumasok ka dito at ninakaw mo ang pera ng pamilya ko. Saka lamang siya magkakaroon ng pera para makabili ng ginto. Na ganyan kang tao, magnanakaw talaga. Hindi ako makapaniwala. Nanay, anong ginagawa mo ang asawa? At mga anak ay mahina sa pisikal. Paano kung itulak ko siya ng ganon at mahulog siya? Sulit na mamuhay ng ganyan. Tungkol sa bahay na ito, magnakaw ng pera para makabili ng ginto. May sinabi si mama na hindi ko maintindihan? Hindi daw siya maninirahan sa bahay na ito. Kinuha ng anak ng trangko ang kanyang ginto. Kumuha ng pera para makabili ng ginto. Ibinuhos pa ang kanyang ginto sa kanyang bibig para makain ko Hindi makukuha ng asawa ko ang pera mo. Ang ginto ay ang dote na ibinigay ng kanyang piyanan sa kanyang asawa. Lumalabas na matagal niyang itinago ang gintong iyon nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Nanay, bakit napaka-unreasonable mo? Yan ang dote. Ang dote na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Bakit kailangan kong magsumbong? Kung tungkol sa ginto na ninakaw, may kamera ang bahay ko. Check mo lang at malinaw na. Sabi mo, may kamera ba ang kwarto mo?
tama mahina ang katawan ng magkapatid. Kaya kinailangan niyang mag-install ng camera sa bahay. Kung mahulog ka, malalaman ko pa rin. Ngayon kailangan lang nating suriin upang makita ang katotohanan. Tama, kung may camera maganda, kaya ngayon magandang tingnan ito. Tumigil ka. Hindi na kailangang suriin, nanay. Kukunin ko. Bakit mo ginagawa iyong Trang? Nakikita kong hindi niya ito ginagamit. Sayang naman, kaya gagamitin ko na lang. Para saan mo ito ginagamit? Sa ilang sari-saring bagay, ano ang itatanong mo? Hindi ko ito ginagamit para magsugal. Siyempre hindi, nanay. Huwag maniwala sa sinasabi niya. Dumating na ang mga gangster sa iyong pintuan, pero kaya ko pang makipagtalo. Sa kabutihang palad agad na nalutas ng kanyang asawa ang problema. Kung hindi ako makakatayo dito. Trang, naglalaro ba ng egg trading ang babaeng ito? Nanghihiram muli sa mataas na interes. Namamatay ako, anak ko. Ba, ma'am? Nanay? Bigyan mo ako ng ambulansya. Nanay, kumain lang ng konti. Hindi mo ba ako kayang iwan mag-isa dahil sa'yo yan? Buti na lang, hindi pa ako kumakain. Sobrang init ng bowl ng lugaw. Kung kakainin ko, susunugin mo ba ako? Napakalupit ng puso. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Kaya subukan mong tingnan muli ang iyong sarili, ang ganyang sumpa. Hindi pa kumikita. May mga gawain sa bahay na hindi niya magawa. Pero sinabi ko rin, ikaw mismo hindi mo man lang maalagaan. Kaya paano ko aalagaan ang pamilyang ito? Siya nga pala, sinaktan mo ba si Tring? Bakit kailangan kong gawin yon? Pagkatapos ay kinasusuklaman niya ito. Gusto niyang itaboy ito para maagaw niya ang bahay na ito. Kung sasabihin mo, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Dahil tama naman ang sinabi ko. Simula nung araw na naging manugang ako ng bahay na ito, lagi kong sinisikap na alagaan ang aking pamilya. Hindi ko maintindihan kung anong nagawa kong mali para isipin mo ako ng ganyan. Walang gawin. Yan ang babaeng umaarte sa harapan ko. Baka nasa likod ko, nagsabi ka na naman ng masama tungkol sa akin sa anak ko. Bumagsak ang pamilyang ito. Kung sinabi ng aking ina, aalis ako para pasayahin si mama. Ikaw, kung aalis ka sa bahay na ito, makakapasok lang ako sa trabaho at mamalimos. Bakit nasa kusina ka ngayon? Nasaan ang iyong asawa at mga anak? Ang kanyang asawa, siya ay umalis. Saan siya pupunta? Hindi daw siya maninirahan sa bahay na ito. Hoy, sabi niya, bitawan mo siya. Pagkatapos ay iniwan niya ang aplikasyon para sa isang halik at umalis. Bakit posible iyon? Hayaan mo akong hanapin siya. Anak ko, bakit ka maghahanap? Ayaw niya sa bahay na ito, yun lang. Ngunit ano ang kakulangan ng mga batang babae ngayong? Ngunit bakit naaawa sa batang may kapansanan? Hindi ako pamilyar sa pagkatao ng aking asawa. Hindi natural sa kanya ang maging ganon. Kailangan kong pumunta para malaman ko. Akala ko wala na siya. Dito ka pa ba nagpapakita ng mukha mo? Nanay, So ano bang nasabi kong mali at pinigilan mo ako? Yung tipong babae, kapansanan, hindi panganganak ng mga bata. Kaya bakit ito iuwi? Puna ng buong bahay? alam mo ba kung bakit siya ganyan? Paano ko malalaman ang kwento niya? Dahil niligtas niya ako? Kung hindi dahil sa pagligtas niya sa akin, ang taong nasa wheelchair ngayon ay ako. At ikaw din pumasok ka dito. Nanay, pasensya na po. Kamusta ka na? Kinuha niya ang pulang libro ng kanyang pamilya at ibinenta ito. Ano? Ginawa mo talaga yon. Anak ko ako ito. Ay nako, bakit ako naghihirap ng ganito? Anak ko ako ito. Nanay. Hindi lang niya ito kasalanan. Ini-spoil kasi siya ni nanay. Kaya ito ay mali at mas mali. Sa kabutihang palad, natuklasan namin ito ng aking asawa sa oras. Kung hindi mawawalan ng tirahan ng pamilya ko. Hoy ate, pasensya na po. Patawarin mo sana ako. Tapos nahayaan mo na basta masaya ang pamilya ko, tama na. Anak ko, nay pasensya na po. Hanggang ngayon palagi akong hindi naintindihan ng nanay ko. Patawarin mo ang iyong ina. Maraming salamat po.